Love. Love, bungangan ka ta. Bakit? Di ko na dagi followers ta. Bitin ka na di kwento ta. So yun na, tagi nagkwento ta bay. Bitin ka na. Bitin da ka na di love story ta. Okay, so nga ituloy ta. Kakabsat idi. Agog ubranak idi di kwa. Wi-Fi provider, internet provider dita kalamagi osmenya. O baka adot ti kwa mi ditat customer may Alberto's Network Solution iti Wi-Fi nga pag-ubrak iti 5 years na kidjay. Ket nagaren mo ti kat agis eskwela ti ISU 4th year college. So aji kakabsat first meet nga namin inindian ko siya. So nasakit pinakim na kanya. So para bumawi kasi nahiya ako kasi napanggayam iso na pumunta siya. So parang nahiya ako. So sabi ko bawi ako, kita tayo ulit kinabukasan. So, siya naman, ang expect niya, i-Indianin ko na naman siya, kaya hindi na siya nagporma. Ang suot niya noon ay yung suot. Palda. Nakapalda siya. Kung ano yung Pero suot niya. nung nakapalda ako, gustong-gusto niya. Hindi, kung ano yung suot niya sa OJT, yun na yung sinuot niya, hindi na niya pinaghandaan masyado kasi ang alam niya, i-Indianin ko na naman siya. Ako Pero naman, ang todo forma. Tapos kakabsat, nung mga time na yun, lagi akong stress sa trabaho. Ako kasi kakabsat, work, bahay lang ako talaga. Hindi ako gumagala noon. Talagang wala akong time sa love. Kasi naranasan ko nga masaktan sa love. Parang nag-focus talaga ako sa trabaho, pag-provide sa family. Kasi that time, wala na yung father ko. So ako na yung provider sa amin ni mother. Ang dami kong utang noon kakabsat kasi lahat ng gamit namin hulugan, mga home credit, ganyan, mga TV, nagbabayad pa ako ng monthly ng motor. So, nagkakilala kami na hindi kami vlogger. Parehas kaming hirap sa buhay. Siya naman, pinapaaral niya yung sarili niya, working student siya. Para makapagtapos, tinutulungan niya yung sarili niya. Ako naman, nag-work naman para sa family sa mga gastusin. So, nagkita kami, parang first time ko ulit na mag-enjoy, parang sa buhay. So, nakita kami sa Bonifacio Park. Nauna ako doon kasi ayaw na nga niya ma-Indian. So, ako naman yung naghintay sa kanya. Masan ka? Dito lang ako naka-yellow, sabi ko nun. Kasi favorite color ko nun ang yellow. Tapos bigla, nasa likod ko na siya. Dinasyak ako. Tingin akong ganyan. Ang puti! Ang puti niya nun. Medyo nahiya ako kasi ang itim ko noon. Kakabsat kasi lagi akong nagmumotor papasok. Kung naalala nyo yung motor ko na Wave. So, naka-face mask siya. Sabi ko, bakit kaya? Baka may tinatago siya. So, gusto kong makita yung buong itsura niya. May tinatago siya, parang ganon. So, nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, gusto mo ba kumain? Sabi ko sa kanya, saan? Sa Jollibee. Punta kami sa Jollibee. Pero alam nyo ba, nung nagtanggal ako ng face mask, mas lalo siyang na in love. Ang ganda niya pala. Tapos alam niyo ba, inuwi niya agad ako sa boarding niya. Inuwi niya agad ako sa boarding niya, kakabsat. Pinatulog niya ako dun, nilasing niya ako dun. Tapos lumabas kami kasi pinakilala niya ako sa ka-boardmate niya. So, yung ka-boardmate niya, nag-aya siya ng parang inom, ganun. Hindi ako pala inom, pero marunong akong makisama. Pero alam ko naman kapag may hangganan, pag nahilo ka na. So, pumunta kami sa labas, gabing-gabi na that time. First meet namin yun, nanghingi agad siya ng kiss sa akin. Ay! Baliktad! Kaya yung nanghingi ng kiss sa akin. Bakit naman? Sabi niya, hilang-hilo. Pakis. Tapos yun, sabi na mabba niya, may tao. Tapos yun, ngayon, kakabsat first meet namin, kinish niya agad ako, nag-kiss kami agad. Kaya yun, parang walang ligawan nangyari kasi patay na talaga siya Walang sa akin. ligawan na nangyari, tapos naging kami. Nagtagal naman. Patay na talaga to sa akin. Ini-stop niya ako lagi. Ayun, kinabukasan, medyo dati stress ako sa trabaho, tapos ayun na, puro na ako trabaho kasi hindi ako nagsiselfon, puro trabaho lang. Pero nung that time, syempre may kachat na ako, ganyan. Hindi namin in-expect na
magkakaseryosohan kami. So, ang bilis ng pangyayari, kakabsat talaga, as in, ang bilis. Walang ligawan nangyari, pero sabi nga nila, hindi pa, panliligaw ang pinapatagal, kundi relasyon. So, look, 3 years na kami ngayon. So, ang bilis ng pangyayari. Nung gabing yon, kinabukasan, inuwi ko na siya sa bahay. Pinag-impake ako. Alam nyo ba na 1 month pa lang ako sa boarding ngayon? Mag-impake ka na, uwi ka sa bahay. Alam mo kung bakit? Kasi nagre-rent siya sa boarding, working student siya. Para naman mas mapabilis ang buhay niya, mas mapadali, mas mapagaan. Eh di dito na lang siya kasi araw-araw din naman akong pumapasok sa trabaho. Eh malalampasan ko naman yung school. O why not, nasabay na lang kami. O dinales siya ng bayad sa boarding, nales pa siya ng pamasahe. Kasi nga, inahatid ko na siya, hatid sundo na. O, diba? So, ang main reason ko lang naman dun para low expenses siya o di mas makatipid siya. At alam nyo ba, sa sobrang hirap ng buhay, kakabsat, na nagkakilala kami, na nakukulangan ako sa bahay kasi maraming akong binabayaran. Alam nyo naman ang sahod sa Pinas, 300 daily, 350 daily. Expenses mo sa pagkain, sa expenses mo sa sasakyan, sa gas sa'yo, di ba? So, kulang na kulang. Ganun din siya. There comes a time na graduation na niya, wala siyang pambayad sa graduation fee, iyak siya ng iyak. Ako naman, kulang din naman yung pera ko, kasi nagkukulang din kami dito sa bahay kay Inang, pero nagbali ako ng pera nun. Halos muntik nang mahila yung motor ko nun, kakabsat, hihilain na nila yung motor ko nun kasi hindi ko binayaran yung 2 months na pagbayad ko sana sa motor na down kasi utang yun, pinang graduation niya. Binigay ko yun para maging graduation niya pambayad, tapos panghanda na rin sa graduation niya. Pero asawa ng Diyos, kakabsat, nakaraos naman kami. And look at us now, di ba? Nagsama kami sa sobrang hirap. Dumating pa yung time na talagang kinukuha namin bawat sentimo sa bulsa namin. Walang pera. Kasi walang pera. Saka lang kami kumakain sa resto kapag sahod. Once a month lang. Once a month, ganyan. So, yung at least tinanggap niya ako nung mga panahong walang-wala talaga, nakikita niya yan. Inuwi ko sa bahay, ang ulam namin, itlog, asin, Sardinas. malunggay, sardinas. So, siya yung kasama ko sa pinaka-lowest part ng buhay ko. Siya din, kasama niya din ako sa pinaka-lowest part ng buhay niya na walang-wala siya, wala siyang baon. Actually, hirap na hirap siya noon kasi working student. Alam mo, ang hirap ng working student. So, yung sahod ko, pinagkakasya namin. As in, hati kami, tas sa bahay pa, di ba? So, yun. So, maraming nagsasabi kasi na ginamit lang ako ni Karen kasi may pera daw ako. No, kakabsat, nagkakilala kami na walang-wala kami. Sabay kaming nangarap. And look at us now, kaya na namin kumain kahit araw-araw pa sa restaurant. Kahit Di ba? sa pag-grocery, hindi mo na kailangan tignan. Hindi mo na calculator. Dati mag-grocery kami. Kami dati. Hanggang 500 pesos lang yung budget namin. So ngayon, sige na, imbak na. So that's how good is God in our life, kakabsat. Sabi nga nila, pag mabuti kang tao, mabilis lang din ang biyaya sa'yo. Pag mabuti ka sa pamilya, pag minamahal mong pamilya, hindi ka madamot sa pamilya, mas hindi rin magdadamot ang blessing sa'yo. So that's our love story. So para sa mga nagsasabi na it's bawal, it's asin, hayaan nyo na. Sabi ko nga, kami naman ang nagkakasala at hindi kayo. So, look at us now, Karen and Cherry, having a good life. And hopefully, God will bless us more so we can be a blessing to others too. Thank you for listening to our love story. Ah!